May nagtanong, "Hello po, obligasyon po ba ng anak ang magulang? Kailangan po bang tulungan ng anak ang magulang sa financial na bagay?" Kailangan po ba natin tanungin yun? Huwag ka nang mag-isip sa legal na paraan. Dapat automatic na yun. So isipin mo sino ba nagluwal sa iyo dito sa mundo? Sino ba naghirap ng bata ka? Sino nagpalit ng lampin mo? Sino nagtiis sa amoy ng pupo mo? Sino nagpaaral sa'yo? Tama naman na obligasyon yun ng mga magulang natin. At dapat nilang ginagawa yun. Hindi dapat yun sinusumbat sa mga anak nila. Pero, huwag natin dapat baliwalain. Dahil yun yung mga sakripisyo na hindi matutumbasan ng pera o kahit anumang material na bagay. Dahil yun sa pagmamahal nila. So, may 3 level naman ang pagtulong. Yung pagtulong na tambay ka, wala kang trabaho. Pagtulong na may trabaho ka. At yung pagtulong na mayaman ka na. Paano ka ba tutulong kung tambay ka at wala kang trabaho? Wala ka namang kinikita. Siyempre, dadaanin mo yan sa serbisyo. Diba? Kung hindi mo man mabigyan ng financial na bagay, edi tulungan mo sa pagsisilbi sa kanila. Diba? Pangalawa, pag may trabaho. Pag may trabaho ng isang anak. Pag may trabaho ng isang anak, pero kulang naman yung sinisweldo niya, in a sense, hindi pa rin siya makakatulong ng gusto. Siguro kung may matabi man siya ng konti, pwede yun itulong niya. Pero financially, hindi pa rin siya pwede. Pero kahit konti naman sana, may tabi yung nagtatrabaho para may tulong niya sa magulang niya. Naiintindihan man natin na minsan kulang talaga. Wala tayong magagawa pag gano'n. Pero dapat mayroong konting nakatabi para sa mga magulang para matulungan naman sila. Pangatlo, pag mayaman na yung anak. Siyempre pag mayaman na yung anak, so medyo nakaluwag-luwag na yan. So dapat hindi na iniisip kung ano yung matutulong ng anak dyan. Hindi yung tsaka ka yumaman, tsaka ka naman dumamot. Huwag gano'n. Dapat kung yumaman ka na, mas mapagbigay ka. Wala dapat limit ang pagtulong sa magulang pag mayaman ka na. Paano naman pag inobliga ka ng magulang mo? Kasi minsan di naman lahat ng magulang mababait o magandang pag-iisip Paano yung mga magulang na halos ingud-ngud ka na para tulungan lang sila or sinasabi nila or pinaparamdam nila sa'yo na wala kang utang na loob, mga ganyan. So anong dapat mong gawin? Kahit ganun man, magulang mo pa rin yun. Ano man ang gawin nila, tulungan mo pa rin kung kaya mong tulungan. Kung hindi mo naman kayang tulungan, ano may tutulong mo? Pero pag financially naman, mayroon naman, pwede naman, tulungan mo talaga. Walang batas na nag-oobliga sa anak na tulungan ang magulang. Pero sa moral side naman nun, hindi mo na kailangan ng batas-batas para tulungan magulang mo. Isipin mo, parte ng magulang mo ikaw. Saan ba galing ang genes mo? Sa magulang mo. Sa tatay at nanay mo. Yung tatay at nanay mo, ikaw yun. Kalahati ka nila Kung tinatanong mo pa rin kung obligasyon ng anak ang isang magulang, ay may problema sa pag-iisip mo yan. Hanggang sa huling sandali nila, sana may paramdam mo na mahal mo sila. Hindi magandang trato nila nung nabubuhay pa sila sa'yo. Diba? May mga ganung mga pamilya hindi natin maiwasan. Yan din naman lahat ng magulang. Pare-pareho ang pag-iisip. Minsan meron talagang magulang na bakit ba to? Bakit ba't naging magulang ko pa to? Mapapatanong ka na lang ng gano'n, di ba? Pero magulang mo pa rin. Balik-balik na rin man natin ang mundo. Kung yung asawa pwedeng palitan, yung magulang hindi na. Nakafix na yan. Yan talaga nagluwal sa'yo Wala ka nang magagawa dyan. Sang-ayon ka man sa mga pag-iisip nila, sa gawain nila, tanggapin mo na lang, magulang mo yun. So, tanong mo, obligasyon ba ng anak na tulungan ang magulang? Hindi lang dapat obligasyon. Dapat lifelong commitment yan. Habang nabubuhay ang mga magulang mo, dapat tinutulungan mo sila sa anumang estado ng buhay mo. So yun lang, bukas ulit.